Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Ang araw ng Pentecostes ay ang kalimampung araw pagkatapos ng kapistahan ng Pasko na pinagdiriwang ang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Itong Pentecostes ay isang dakilang kapistahan din ng mga Hudyo. Ipinagdiriwang dito ang pagbigay sa kanila ng batas ni Moises sa bundok ng Sinai. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga batas ay isang biyaya. Ganon sila kamahal ng Diyos na binigay niya sa kanila ang instructions paano mabuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Hindi nila kailangan pang hulaan kung ano ba ang gusto ng Diyos sa kanila at kung ano ang mabuti sa kanila. Binigay na ito ng Diyos sa kanila sa pagbibigay sa kanila ng Kanyang mga batas. Ang batas din ay ang paraan paano mamuhay ayon sa kanilang pagtitipan sa Diyos. Bilang bayan ng Diyos na nakatipan, aalagaan sila ng Diyos at sila naman ay susunod sa Kanyang mga utos. Dahil dito, ito'y isang dakilang kapistahan, kaya mayroon maraming mga tao noon sa Jerusalem na galing sa iba't ibang mga bansa. Sila'y namimiesta sa Jerusalem. Sa araw na ito, ang mga alagad ni Jesus ay nasa isang silid. Sila'y nagdarasal kasama ni Maria. Dahil sila'y takot, baka makilala sila ng mga alagad ni Jesus. Sila ay nag-aantay din sa pangako ni Jesus na ibibigay sa kanila ang Kanyang Espiritu. Mga 9:00 noon ng umaga, dumating ang Espiritu sa paraan ng malakas na hangin. Umugong sa loob ng bahay na iyon at may mga dilang apoy na lumapag sa ulo ng bawat isa sa kanila.
Napuspo sila ng banal na espiritu at nakapagsalita sila ng iba't ibang wika at lumabas na sila at nagpapahayag sa mga tao tungkol kay Jesus. Noon takot sila. Ngayon nagkaroon na ng tapang. Nagpakilala na sila sa mga tao at magsasaksi na kay Jesus. Kaya masasabi natin ang araw na ito ay ang birthday ng simbahan. Kasi ngayon na ang hayagang pagpapakilala ng simbahan sa mundo. Nagulat ang mga tao na nakarinig sa kanila kasi naintindihan nila ang kanilang sinasabi kahit na sila ay galing sa iba't ibang bansa. Ito rin ang isang biyaya ng Espiritu Santo, ang pagkaunawa sa mga bagay tungkol sa Diyos. Binaliktad ng Pentecostes ang nangyari noong panahon ng Babel sa Lumang Tipan. Dahil sa kayabangan, ang mga tao noon ay pinarusahan ng Diyos. Dinulong ng Diyos ang kanilang pananalita habang nagtatayo sila ng mataas na tore upang sila ay magkaisa. Nagkalunga ng maraming wika at dahil dito, hindi sila nagkaintindihan. Kaya nagkahiwalay na sila sa iba't ibang mga bansa. Hindi na nagawa ang tore na binabalak nila. Ngayon sa Pentecostes, iba't iba ang mga salita nila. Pero nagkakaintindihan sila. Nagkakaisa sila. Pinag-isa sila ng Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tapang na ipahayag si Jesus. At siya rin ang nagbibigay ng liwanag sa mga tao upang maintindihan at matanggap ang banal na balita. Siya ang kapangyarihan na nagbibigay ng pagkakaisa sa mga tao. Hindi ba ganyan ang simbahan? Iba't ibang mga tao na pinag-iisa ng pananampalataya at ng pag-iibigan. Dahil sa Espiritu Santo, nabuo na ang simbahan. O banal na Espiritu, halina at panibaguhin mo kami. Espiritu ang aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal ng Diyos at sa pamagitan ng aming pagmamahal sa kapwa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.